Ilang gabi na raw na laging nandoon sa harap ng bahay ni Bea si Dominic. Andun lang ito sa kotse. Oh? Oo, iniintay ang pagdating ni Bea. Oh? Oo, nakasindi lang yung kanyang makina. Oo, andun lang siya wait. Dominic Roque, madalas daw na naghihintay sa harap ng bahay ni Bea Alonzo ayon sa source ni OG Diaz. Malakas daw umano ang pakiramdam ni OG Diaz na magkakaayos sina Dominic Roque at Bea Alonzo. Isa ito sa natalakay nila sa kanyang Showbiz Update channel ngayong Pebrero 22. Feeling ko talaga, magkakasundo, magkakaayos. Baka magkabalikan itong si Bea at si Dominic. Dahil alam mo ba, ilang gabi na raw na nandun sa harap ng bahay ni Bea si Dominic. Andun lang ito, sa kotse. Hinihintay ang pagdating ni Bea. Nakasindi nga yung kanyang makina. Andun lang siya waiting. Hindi umano katakatakang magawa nga ito ni Dominic dahil hindi ito ang unang pagkakataon na nagawa niya ito para sa isang babae. Yun ay ayon sa source ko. Alam mo, naniniwala ako sa source ko. Kasi nung nililigawan pa ni Dominic si Michelle Vito, na ngayon si Michelle Vito ay jowa na ni Enzo Pineda, nung sila pinipigilan pa noon at di pabor mami ni Michelle Vito kay Dominic. Ay, alas 5 ng umaga bago mag alas 6, andun sa Lasal sa tapat ng Lasal, nakapark lang si Dominic Roque, hinihintay ang pagdating ni Michelle Vito. Yun ay ayon sa source ko. Pwera na lang kung i-deny ni Dominic. Buong pahayag ni OG Diaz. Matatandaan, binasag na ng aktor na si Dominic Roque ang kanyang katahimikan ukol sa mga isyong ibinabato sa kanya ng kolumnistang si Christopher Min sa kanyang mga vlogs. Sa pamamagitan ng kanyang mga abogado sa Fernandez and Singson Law Offices, pinalaga ng aktor ang mga malicious and defamatory public statements ng showbiz columnist. We write on behalf of our client, Mr. Dominic Roque, appertaining to the recent statements of Miss Christopher Min in her social media blogs. We strongly condemn the malicious and defamatory public statements of Miss Fermin. These defamatory statements were made by Miss Fermin under the guise of entertainment news without any effort from her to confirm the same from Mr. Dominic Roque. Saad sa social media statement ng kampo ng aktor na inilabas ng GMA News. Matapos nito ay inisa-isa nila ang mga malicious defamatory innuendos ng showbiz columnist gaya ng pagiging benefactor ng isang politician na siya ring nagmamay-ari ng tinitirhang kondo ng aktor. The messaging of the innuendos were clear and ambiguous. In fact, the malicious and baseless innuendos were quickly picked up by social media netizens, several of whom even uploaded a photo of the Pitan City Mayor Bullet Haloshos without his knowledge and consent. Paglilinaw nila, wala itong katotohanan dahil matagal nang kaibigan ni Dominic si Mayor Haloshos at ang naturang kondo ay nirerentahan niya sa alkalde. He is embarrassed and apologized to Mayor Bullet Haloshos and his family for being dragged into the public conversation because of the malicious defamatory public innuendos of Miss Fermin. Nagsalita rin ito sa pagkakaling ng pangalan ng dating kongresistang si Bong Suntay na isa rin sa di umano'y benefactor raw ni Dominic Roque. By making such a statement, Miss Fermin made the innuendo that unreasonably cast doubt on the sexuality of former Congressman Bong Suntay. Again, Mr. Roque would like to apologize to former Congressman Bong Suntay and his family for the embarrassment caused by the deplorable innuendos made by Miss Fermin. Nilinaw rin nito na walang pag-aaring gasolinahan ang binata. Furthermore, Mr. Dominic Roque does not own a clean fuel gas station. In fact, all clean fuel gas stations are company-owned,
saad ng abogado ng aktor. Bagamat naintindihan raw nila na bilang artista at kilalang personalidad, bukas ang ilang parte ng buhay niya sa publiko ngunit hindi raw lisensya ng mga mainstream media at independent vloggers ang free speech o freedom of the press dahil may mga batas na nagproprotekta sa integridad ng isang individual laban sa public malicious and defamatory statements. Ms. Fermin acted outside the bounds of protected free speech and intentionally caused damage to the integrity and honor of the affected individuals. Pagbibigay diin rin ng naturang statement, walang katotohanan na nagtalo sina Bea at Dominic ukol sa prenuptial agreement. Finally, to set the record straight, Mr. Dominic Roque and Ms. Bea Alonzo never fought nor had a disagreement over a prenuptial agreement. Reckless statements relating to the alleged disagreement over a prenuptial agreement between them are not only unverified, but merely based on speculation intended to produce a negative image on the parties concerned.